amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. And Gaming Corporation o PAGCOR ang mga amateur and professional photographers sa bansa na sumali sa PAGCOR Photography Contest 2026. Tampok ang tema ang Kids at Play. Layunin ng PAGCOR na maipakita ang mahalagang aral na nahuhubog sa mga simpleng laro ng kabataan. Opisyal lang tumatanggap ng entries ang PAGCOR Photography Contest 2026 at bukas ang kompetisyon para sa lahat ng Filipino photographers na may edad 16 pataas. Ang deadline ng submission of entries ay sa katapusan po nitong buwan ng Hunyo. Sa mga nais sumali, maaaring magpadala ng entry sa 3 kategorya. Ito po yung conventional, mobile at drone categories. 8 grand winners sa bawat kategorya ang maaaring magawin ng premyo hanggang 100,000 pesos. Ang ayon kay PAGCOR Chair and CEO Al Tenco, ang mga tradisyonal na larong pambata hindi lamang nagbibigay saya kundi humuhubog din ng disiplina, tiyaga, sportsmanship at tatag ng loob. Ano pa hinihintay ninyo? Ikwento na ang mga eksenang nagbibigay buhay sa saya at sigla ng kabataan sa pamamagitan ng mga larawang likha ng inyong mga kamera. Bisitahin po ang PAGCOR Photography Contest website. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Minsan ay napapansin nyo rin ba, mga kumbatsero na kahit na hindi naman, wala namang ginagawa o kaya hindi nag-e-exercise, parang pagod na pagod pa rin. Trabaho, biyahe, puyat, stress, parang ubos agad ang energy natin araw-araw. At minsan, kahit ilang kape na ang inumin mo, parang kulang pa rin. Kaya nandyan po at makatutulong ang Ultima. Hindi lamang ito ordinaryong multivitamins, may halo itong minerals at Korean Panax ginseng para tumulong suportahan ang energy at performance ng katawan. May B-complex, magnesium at iron para mas ready humarap sa mga gawain araw-araw. Kaya kung gusto mo ng may extra suporta sa iyong active lifestyle, Ultima, the power to do it. Available sa mga online shopping platforms at sa mga leading drugstores nationwide. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. 7:24. Makakausap natin ng isang warrior. Ang isang punong-puno ng energy. Yan, ha? Mukhang tumitira ng Ultima.
si dating Congressman, dating Secretary Mike Defensor. Kong Mike, magandang morning! Yes, Ayun. kasamang Jerry, sa lahat po ng... Sorry po, sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin, magandang umaga po sa inyong lahat. Teka, ayan, pumasok na yung Zoom. Okay, unahin natin doon sa 5 million. Kaninong pera yung pinamigay mong 5 million, Kong Mike, at alam ba ni Ate Julian? Yan ang sinasabi ko. Mukhang may hinasyon na naman yung nangyari. Alam mo kasamang Jerry, nabasa ko mismo yung affidavit na. Parang ang nangyari pala, kinuwento, supposedly, ng isang, son-in-law. Double hearsay, ikinwento, at yun nga daw, may 5 million daw na ibinigay, at hindi pa daw nabubuo yung binibigay. Ang ibig ko sabihin, walang sundalo nagkwento, at kwento lang na narinig niya daw, doon sa kanyang father-in-law, na 18 Marines, kasama sa 18 Marines. Kaya nakakatawa itong mga kwentuang to, kasi, yun nga, sa binabanggit ko, talagang gawa-gawang kwento. Ni walang batayan para ito'y para bang mabigyan ng pagkakataon na pakinggan o bigyan batayan sa isang kaso. Oo. So, walang katotohanan na may namudmud kayo ng tigli 5 million para magsalita itong 18 Marines? Actually, walang batayan. Kwento lang talaga. Ang nakakagulat ay kung bakit ito'y pinagbigyan ni Attorney Matibag ng NBI na para bang inuulit ko, kwento lang na narinig niya na ikinuwento sa kanya. So paano ito magiging isang kaso o pwede mong sabihin na pwede mong ilabas na para bang isang salaysay na ibabahagi mo sa taong bayan na walang kakwenta-kwenta at walang batayan. Yun nga, binahagi na nga niya at sinabi na isasabpina o ipapatawag kayo sa NBI para imbestigahan o magpaliwanag. Yun na nga, Jerry, parang ang nangyari dito, ewan ko kung paano ito pagbibigyan na itong sabpina ng NBI, para bang may nagsabi sa akin si Jerry, may ganitong ginawa at ikinuwento niya dahil ikinuwento sa kanya. Paano natin pagbibigyan yung ganong kwentuhan? Hindi naman ata trabaho ng National Bureau of Investigation o ng isang abogado na pagbigyan ang ganyang salaysay. Dapat sana ginamit nila yung kanilang ahensya, pinag-aralan na talaga at tiningnan nila kung paano ito merong katotohanan. Pero yung kwento lamang na ibinahagi na ikinwentong narinig niya, parang hindi naman ata tama. So hindi mo susundin, hindi ka pupunta sa NBI, Kong? Well, kailangan pa namin pag-usapan ng aming abogado, pero muli, binabahagi ko. Siguro, yung mismong affidavit, kasi mayroong nakapagbigay sa akin, mailabas sa publiko. At tingnan ng mga taong bayan, no? Hindi lang namang abogado pero kahit na hindi ka abogado, maintindihan mo na yung kwento. Kaya yung sinabi ni Alan Lamarites, Speaker, Senate President Alan Cayetano, medyo may batayan yun. Talagang marites na marites yung dating nung pagkikwento na inilabas nila sa publiko o inihag nila at binigyang diin o binigyan nilang importansya. Teka, linawin nga natin. Ikaw ba ang tumatayong handler o leader nitong 18 Marines? Hindi. Actually, kasama Jerry, alam mo naman, umpisa pa lang lahat ng sinasabi nila, wala akong kinalaman doon. Sila yung mga nagsalita doon. Ang abogado nila is si Attorney Levy Baligod. Pero katulad ng pinanggit ko at patuloy kong sasabihin, tutulungan ko itong mga taong to. Kung ano yung ilalabas nila, alalayan ko sila. Kasi nga, yung nangyari kay Sergeant Orly Gotesa, na matapos magsalita, na wala na lang, hindi na natin nakita. At nung una, akala ko protection. Ngayon pala lumalabas, nagkaroon ng detention si Sergeant Orly Gotesa. Kaya sa akin, importante na tutulungan. At ang maganda, Jerry, doon sa nangyari kahapon, grabe yung lumalabas ng mga suporta. Ang daming gustong tumulong, magbigay security sa kanila. Ang daming gustong tumulong, naalalayan sila, lalo tigit na rinig na talagang medyo hirap yung mga kasama natin ng mga sundalo. Okay. Pero doon sa kanilang mga testimonya, ito pinupuna ngayon ng particular ni Senator Erwin Tulfo kanina nung makausap ko. May sa listahan sa mga binanggit kahapon nawala na
yung mga kasamahan nilang nasa kabilang kampo tulad na ang binanggit nila si Senator Villar at si Senator Loren Legarda. Bakit daw sila ngayong nasa kabila naman ang binabanggit na lang? Kasi naman ang nangyari kasi, Jerry, nandun sa affidavit yun eh. Oo. Ang masama kasi na nangyari nga, dahil dito sa pagkakagulo sa Blue Ribbon Committee, noong una ayaw nilang patawag itong mga 18 Marines. Noon pa, matagal na itong nagsalita. Di ba nagsalita to, kung di ako nagkakamali, nasa Marso ata, nung magsalita itong mga sundalo. Pero ayaw nilang pakinggan, ayaw nilang ipatawag. Ngayon ang ipinatawag, sinasabi nila nung a day before, nagbuo sila ng bagong, sabi nila kami na liderato ng Kongreso, nagbuo sila ng bagong liderato o komposisyon ng Blue Ribbon Committee. Siyempre, nung ipinatawag sila, doon sila nagpunta kay Senator Dante Marcoleta o kay Senator Pia Cayetano na pinakatagapangulo ng buong komite. Hindi naman sila nagpunta. Pero kung titingnan nila, walang nabago sa affidavit. Kung nagpunta sana sila doon, nakakita nila lahat ng salaysay, kinwestiyon nila, at sila mismo, yung, kunyari, particular doon kay Senator Erwin, na-question niya siguro ng direkta kung ano yung binabanggit tungkol na salaysay, tungkol sa kanya. Pero napanood ko nga yung hearing wala na talagang binanggit yung mga Marines tungkol kay Senator Loren tsaka kay Senator Villar ano yun, dinilit na, inumit na ba? Hindi na ba sila kasama sa mga isinasangkot ng Marines? Again, Jerry, yung kanilang isinumite na affidavit, yung pa rin ang isinumite sa committee, walang binago doon. Nagkataon, wala sila doon. Kung saan nakibahagi sila, natanong nila yung mga taong yun. Nagkataon, hindi sila umattend, sila natanong. Dahil nga sila mismo mga pangalan nila ay nandoon. Yun ang mga pagkakamali Pero yung sasabing may tinanggal, may sinasabi na dinilit, wala nandun. Yung mismo andun pa rin yun. Maring hindi lang nabanggit kahapon, pero andun pa rin. Actually, sa hindi na nabanggit, kung natatandaan natin, nung magsalita si Chairman Senator Dante Marcoleta, tinanong niya ito yung affidavit, tama ba to? Ito yung hawak din namin na sinabit nyo sa ombudsman. Nung tiningnan at tinimay, nagtatanungan, siyempre, yun ang mga natanungan at yung mga senador na nabanggit. Meron pa, hindi na, andun din ata si Senator Cheese. Hindi naman nabanggit yung kay Senator Cheese. Diba? Pero, yun, ang nagkataon at ang natanong talaga, sa nadinig ko dahil andun din ako, ay si Senator Soto at si Senator Erwin Tulfo. Okay. Yan yung Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Dalawa ngayon Teka muna. Sino ba kinikilala ninyo? Ikaw bilang dating mambabatas din. Sa tingin mo, ikaw ba sa tingin mo ang tamang at totoong Senate President ngayon? Alam mo, paring Jerry, ito kasing sa Ligang Batas natin napakalinaw. Ang sinasabi na sa Ligang Batas, majority of all the members of the Senate. So ang ibig sabihin nun sana ay kung 24 sila, hindi naman natanggal si Senator Bato at hindi rin natanggal si Senator Jinggoy, dapat 12 ang plus 1. So 13 ang majority. Yung nangyari nga sa kanila, 12 sila. At ang ginagamit nga nila yung Abilino Cuenco na case na based on the 1935 Constitution, ang sinasabi nga doon, yung dalawa dong na senador, yung isa ay nasa abroad at yung isa naman ay nasa ospital. Kaya yun yung naging patayan ng kasong yun. Ngayon, para sa amin, ang sinasabi nga namin, hindi nyo naman tinanggal si Senator Alan Cayetano. Siya pa rin ang Senate President kasi lumalabas nga acting si Senator Wing Gatchalian. Oo, kaya ang kahapon nag-usap kami ni Attorney Levy, teka ito na, kasi nung una sinabi lang na Monday tayo, magsabi ni Senator Erwin, Monday na tayo magkakaroon ng committee hearing. Tapos lumalabas naman, tuloy na naman daw ang Monday. Kasi nung una walang official Ngayon nakita ko na yung official na imbitasyon na Monday daw. So ang sabi ko kay Attorney Levy, ang tamang pamamaraan, sumunod tayo kay Senate President Alan Cayetano. Dahil siya naman ang kinikilala pa ring Senate President. Okay. Wala naman sinabing tanggal siya dahil acting lang. Para humingi tayo ng guidance. Humingi tayo ng gabay. Ano ba talaga yung etong gagawin na Senate Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Erwin Tulfo. Pero,
kung sinasabi na takot o hindi harap, walang problema yon. Oo. Haharap ang mga Marines, haharap sila sa mga tanong, papaliwanag nila ang lahat ng probisyon ng binanggit na sa affidavit nila. Oo. Yun nga lang, parang siguro, ang problema kasi ang tagal-tagal ng grupo nila Senator Erwin, no? Nung sila yung majority, ayaw nilang patawag. Ayaw nilang sinasabi nila, hindi totoo o parang exaggerated yung mga kwento. Ngayon ay pinapatawag, parang nag-aagawa naman. Teka Dito muna. kayo umattend sa amin. Teka muna, nangyari na yung kahapon. So yung sa Lunes, hindi napupuntahan ng 18 Marines? Hindi, ang naging usapan namin ni Atty. Nedy, humingi siya ng guidance na sumulat kay Senator Senate Peter. President Alan Cayetano. So kung ano sabihin Oo, ni para- Senator Alan Peter Cayetano, yun ang susundin ninyo? Oo, para lang hindi kami kumbaga hindi magipit sa gitna Oo. na parang ini-snap namin o sabihin natatakot kami. But if this is the guidance of the Senate President na kinikilala naman din nila, Oo. di ba, ng kabila. Dahil hindi naman sinabing Senate President si Win Gatchalian Oo. yun ang susundin namin. Hindi, ang sinasabi nila ay acting Senate President si Win Gatchalian, ang Senate President position vacant. Yun ang deklarasyon ng Gatchalian Block. Yun nga ang hindi, parang ano yung batayan na yun dahil sinasabi na hindi pwede. Dahil kailangan lang ng 13 para matanggal si Senate President Alan Cayetano. O di ibig sabihin, Senate President pa rin si Alan Cayetano. Kung sinasabi lang hindi nila nakuha yung 13. At kung ganon, siya ang dapat sundin na namin at bigyan ng tanungin at tumingi ng guidance. Okay. So kung sabihin ni Senator Cayetano na wag kayong umattend dyan dahil bogus yung committee ni Erwin Tulfo na yan, naka-attend na kayo ng tunay na committee hearing nung kahapon, so hindi na a-attend ang 18 Marines sa Lunes. Yes, susundan namin ang guidance ni Senator Alan Peter Cayetano. Kung ano man yung kanyang guidance tungkol dyan. Ngayon, kung sabihin nila Senator Cayetano, sige, kahit na hindi Blue Ribbon Committee, isang hearing lang. Pupunta kami, pumunta kayo, pumunta lahat. Maganda rin yan. Para magkaroon talaga ng showdown sa Lunes doon sa mga binabanggit ng mga Marines. Ayan, nako. Parang yan na lang inaabangan ngayon yung mga pangyayari na yan sa Senado, Kong Mike, yung Senate Flicks. Kaya lang mukhang ngayong weekend, simula ngayon, Friday, Saturday, Sunday, walang mapapanood. Aabangan yung Lunes. Yes. Hindi. Ako yung Lunes, kung sinabi nila Senator Cayetano, sinabi nila Senator Marcoleta, o sige, pagbibigyan namin yan, we will not recognize it as a Blue Ribbon Committee hearing. Pero pupunta din kami dyan. Yan. Para at pumunta rin kayo, susunod kami sa gabay nila. Pangalawa, katulad na sinasabi namin noon pa man, ang kaguluhan sa Senado, hindi dahil sa impeachment yan. Hindi yan dahil sa Constituent Assembly. Dahil yan sa Blue Ribbon Committee hearing. At marami pang hawak, marami pang mga detalye ang hindi naikikwento ng mga Marines na kailangan malaman ng taong bayan kung paano yung delivery ng pera. Kasi parang in general yung narinig ko kahapon, pwede na naman. Pero sinasabi, di ba lahat sila nag-deliver Sila nag-deliver kay Speaker Martin. Ang dami nagtaas ng kamay yan. Kailan kayo nag-deliver? Ilang beses? Gaano kadami yan? Kaya maganda mapakinggan. Doon pa lang sa bahay sa Forbes, pag nakikita mo yung listahan, napakarami. Na yung pala, bahay na nila. Nabili na nila para yun ang delivery ng pera. Okay. Panghuli na lang, sabi mo kanina, hindi naman nagbabago yung mga binanggit nilang pangalan, andun pa rin yung iba pang senador, hindi lang nabanggit kahapon, pero nananatili doon sa kanilang affidavit. Ang tanong ko, meron pa bang hindi nababanggit? Baka kasi habang nagsasalita sila, habang may hearing, may nadadagdag, may nababawas. Meron pa bang hindi nababanggit na tumanggap din o nabigyan din ng mali-malitang pera? Yung kanilang affidavit, yun na yung kabuuan ng kanilang sinasabi. Ang pinupunto lang doon, kunyari nagsabi sila, nag-deliver kami kay Martin Romualdez ng ganitong beses. So, hindi lang to na i-detalye kung saan sila nag-deliver ng mga buwan na to. Pero nabanggit ng kaunti yun Sabi no 2024, nandun kami sa 42 McKinley. Pero dahil nung pinagawa yun, inilipat namin sa Nara, sa Tamarin, parang ito yung mga binabanggit nila. So, wala namang madadagdag. Kumbaga, ang sinasabi lang is yung kabuuang kwento. Tapos pangalawa,
siyempre yung kay Mark Tiksay at saka yung kay, ang importante doon sa hearing, no, si Paul Estrada, si Mark Tiksay, Oo. ito yung mga mapatawag. Kasi itong dalawang to, hindi lamang yung delivery ng pera, kung hindi saan ang source ng pera. Tama. Kung sino yung contractor na nag-deliver doon sa Valle Verde. Yung modus operandi, Jerry, kailangan mailinaw din nila ng gusto. Kasi ang baksakan ng pera sa Valle Verde, doon binabalot, doon minamaleta. Mula doon, dadalhin sa bahay ni Saldico sa Horizon, sa may BGC. Pagkatapos, pag dinala doon, ibababa. Doon na yung delivery kung kanino man delivery. Pero karamihan, kay Speaker Martin Romualdez. So, itong mga connection na to, kailangan makita doon sa Valle Verde, nung nag-deliver ng pera, kanino galing yan? Sino nagpadala niyan? Kasi hindi lang tingin kong kontrata ng flood control. Maraming sinasabi si Saldi, nung nagkakausap pa kami, sabi niya, nako, yung mga road safety devices at saka yung road netting, mas malaki pa ang kickback o porsentuhan dyan sa mga ginagawang proyektong yan. Okay. Mang Mike, salamat sa oras. Magandang umaga. Good luck. Thank you so much, Jerry. Sa inyo po lahat, magandang umaga. Dating Congressman, dating Secretary Mike Defensor. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:41. This time check is brought Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. This Saturday on Scene Zone, pag-usapan natin ang longest-running European Film Festival in the country na Cine Europa. Kasama ang European Union Ambassador to the Philippines, His Excellency Massimo Santoro.
mahalaga para sa akin na makita ng pelikula sa Tagalog din, very much dominated by social media content which is short, which is quick, etc. There is still good room to do things in the classic way. A Filipino worker who decides to move to Cyprus. The title of the movie is Maricel. I would say biyahe sa kultura, something like that. And the best part of it is that it's also free, right? Definitely so. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Speed climbing kasi is it's a very weird sport. Hindi siya katulad ng basketball. I think the biggest factor that played a big role in achieving that 6.08 new record was yung mental talaga. Because if you don't have your mental, hindi ka talaga makaka-perform ng ayos. Biggest challenge as a Filipino climber, for me, since nasa speed climbing ako, I think that it's the facilities. Hello, ako si John Forones, a professional sports climber. Abangan ang aking exclusive interview. Reach! Pangunahing balita! Ay! Kuya Elmer Ngo, magandang morning! Baka may makakailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Ay, magandang morning kay Kaboji. Kaboji dyan sa Bikers Cafe at ang ating mga bikers dyan, yung mga umaakyat dyan sa Timberland. Ayan, hinay-hinay lang at medyo madulas, paambon-ambon. Ito nga pala, pinapaalala natin itong ginaganap na Philippine International Motor Show dyan sa World Trade Center. Nagsimula po yan kahapon at tatagal hanggang sa linggo, June 7. At andyan ang Cherry Auto Philippines. Siyempre, maaari nyo pong i-test drive ang 7-seater plug-in hybrid electric vehicle ng Cherry Tiggo REV, 7-seater MPV na Tiggo Grand Tour at Tiggo Touring. Mga sasakyan na mayroong comfort, technology, safety features at space na hatid ng Cherry Auto Philippines para sa inyo at sa inyong pamilya. Bisitahin lang ang Cherry Super Hybrid Hub sa Philippine International Motor Show na ginaganap ngayon dyan sa World Trade Center simula kahapon, June 4, tatagal hanggang sa June 7 hanggang sa linggo. Ayan. 7:47 ang ating oras. Naku, meron palang nagliyab na sasakyan dyan sa Timog Avenue. At meron ding oil tanker na umararo naman sa concrete barrier sa EDSA. Naku, yan ang problema natin kapag ganitong madulas ang kalsada. Teka nga, unahin na nga natin yan. Go ahead, Kisses. Yes, puntahan natin ang kinaroroonan ni Val Gonzalez. Kotse nagliyab sa Sergeant Esguerra kanto ng Timog Avenue sa Quezon City at isang oil tanker umararo sa concrete barrier sa EDSA. Ibalita mo yan, Val Gonzalez. Bago yung oil tanker na yan, Kisses at Jerry, isang kotse itong sumambulat, isang kotse itong nagliyab dito sa kanto ng Sergeant Esguerra at dito sa Timog Avenue, dito sa Quezon City. Dalawa yung sakay nito, mga binata. Ito'y mga nasa early 20s lang
yung sakay nitong kotseng ito. Isang lumang Mitsubishi ito na kulay gray. Aalis lang ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection dito sa lugar, Jerry, at Bakit? Ba't daw at nagliyab? inapula. Ginamitan na ito ng triple F. Ano ba yung triple F? Ano yung triple F? Ito yung firefighting foam. Kala ko kung ano yun eh. Oo. Ini-spray. Ini-spray. Oo, ini-spray. Ito yung ini-spray na gamit para mapula kapag kang nasusunog ay mga mechanical. Yun yung kanilang ginagamit. At kaya yung loob nito, Jerry, yung loob nito ay puro residue na ng triple F. Yung firefighting foam na ginamit ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Ligtas naman yung dalawang mga, sa tingin ko, mga estudyante. Itong sakay nito, paninay kausap ko, ang binabanggit Jerry at Kisses ay galing sila doon sa bahagi ng dito sa bahagi ng Espanya. May native na kaibigan, pauwi na sana sila, umikot sila duman dito sa may bahagi ng ABS-CBN dito sa aking likuran para makaiwas doon sa traffic. At papunta na sila dito sa may bahagi ng Kamyas nang mangyari itong aksidente, itong mangyari itong pagliyab nitong kotse na ito, na mabuti na lamang ay wala namang nasaktan doon sa dalawang mga sakay nito. Ang problema dito sa aking kaliwa ay dumating yung isang SUV, isang Fortuner. Yung palang nagmamaneho ay hindi pala siya yung may-ari nitong sasakyan. Hiniram lamang na panghatid ng kanyang kaibigan. Kaya yun yung problema ngayon dahil dumating na yung may-ari at eto, pinakamamahal daw niyang sasakyan nito dahil eto yung una niyang naporting, may sentimental value. Oo. Yun namang nangyari dito sa may EDSA. Ano naman yun? Oil tanker. Pagbaba sa yung oil tanker ay bumangga dun sa hilera ng mga concrete barrier dito sa may EDSA northbound, dito sa may Eton Centris, yung paakyat kung galing ka ng Q-Mart, galing ng Cubao, yung paakyat paakyat ng Quezon Avenue flyover, binangga niya yung hilera. Kaya ito yung nagiging dahilan kung bakit mayroong nararanasang traffic dito sa northbound ng EDSA. Kung ikaw ay patungo dyan sa may North Avenue o dyan sa bahagi ng Camaraba area, yan yung nakikita ninyong video ngayon. Yan yung itsura. Yan ang itsura ngayon at dahil nagpadala na itong MMDA nung kanilang mga malalaking crane para tanggalin yung nakapalagbag na mga hilera na mga concrete barrier at tanggalin din yung oil tanker na bumangga dito sa hilera ng mga concrete barrier. Umuulan bon dito sa aming kinaroroonan na Jerry at Kisses na siyang nagdudulot ngayon na baha ang daan. Kaya doon sa mga nagmamaneho, saan man ho kayong lugar dito sa National Capital Region, ay mag-ingat po kayo. Yan yung sitwasyon mula rito sa Sergeant Esquera, kanto ng Timog Avenue dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:52. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Research TV, match up with entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS, trending and viral show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuuan natin palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si... Yes! Yeah! Ito na ang inyong pinakahihintay-hintay. Sino itong wag na yung asawa. Yung actor politician na lang. Sino itong actor politician
na ang asawa ang nasusunod daw. Mas malakas daw ang personality ng misis dahil ito ang sinusunod ng mga staff. Di ba karaniwan naman ganyan talaga sa mga sitwasyon? Sinusunod ng mga staff, hindi man lang umaalma si actor politician? Baka naman sumusunod din si actor politician. Masama ba yun? Sino ba matatanong ko dito? Puro mga binata pa lang. Ay, naku, wala si Morley. Naku naman. Sayang. Di bale. Sa susunod na lang ito. Itong actor naku, kilala nyo daw ito. Itong actor politician ito, poging-pogi. Pero undressed daw pala. Baka naman mapagmahal lang sa asawa, kaya laging sinusunod. Yun na nga, kaya naghahanap ako ng matatanungan dito. Si Kong Angel ba? Asan si Kong Angel? Kabilis ng oras, ano? Uy, sa mga taga-pickup, tsaka dyan sa DTI, ano yung balita? Nabalitaan kong wala nang miyembro ang pickup. Nagsipag-resign na. Paano yung lisensya? Paano yung lisensya ng mga contractors natin? Lalo pat bidding season ngayon. Ang balita dyan, Kisses, yung legacy. Na-lift na yung suspension ng kanilang kontrata, ng kanilang lisensya. Alam kaya ni Pangulong Bongbong Marcos ito, lalo pat nalalapit na ang kanyang panibagong SONA, na itong legacy ay isa nangunguna doon sa 10 contractors na binanggit ng Pangulo. Tapos ngayon sino lang ang nakasuhan? Yung Diskaya lang. Diskaya lang. St. Timothy lang. Oo, nasan yung iba? Mario, sipat na lift na raw ang lisensya. Agad-agad. Paano nangyari yun? Mr. President, mukhang pinalulusutan ka ng ibang mga nandyan sa pick-up. Paano, Kisses? Thank you, ha? Ay, thank you rin, Thank you sa pagsaklolo. Happy weekend, mga kapamilya! Bye! Damdaming bayan! Susunod na! The thrill of living is gone to walk on.